Ang nangyayari po kasi dito, yan yung kanilang naratibo. Para nga tama kayo, magalit ang taong bayan kay Pangulo. Samantalang sabi nyo nga, 2017 pa ito na isampa. Correct. Ang hindi nila tinitake up, yung mga kamag-anak ng pinatay. Yo. Hindi ko sabing namatay, pinatay. Correct. Di ba? Pilipino yun eh. Nga po. Hindi naman foreigner yun. Opo. Yung mga nabiktima. Pero ang tutok nila para maging kaawa-awa ang dating ni dating Pangulong Duterte. Kawawa siya. May edad siya. Dinala niya pa sa ibang bansa. Ang hindi nila tinitignan at hindi nila talaga tinututukan, paano yung pinatay? Nang walang kalaban-laban. Correct. Walang due process. Walang ano. At talagang pinlano at may dagdag lang tayo. At dadagdag ko na rin, Sentry, alam ito ni Mayor Magalong. Nagmamagalong! Di ba ano siya dati? Ano siya na? Oversight Committee Head. Oh. Hindi ordinaryo yung kanyang function, Oo. yung kanyang posisyon. At inamin niya na kinausap niya yung mga generals Oh. sa isang command conference. Pinapagalitan daw niya. At pinagsabihan din daw niya at the time, General Bato de la Rosa. Kumbaga pinapalam niya, mali yan. Kasi nakita daw niya na may mga sa listahan na talagang pinatay lang. Ang tanong ko, Sentry, tal, kayo naman magkaibigan ni Oo Mayor nga, Magalong. magkaibigan po kayo, Sen, ha? May dinimanda ba siya? May nireklamo ba siya na mga generals na napatunayan naman niya na talagang lumabag sa batas? May record ba tayo? Ito po yan, no? In addition sa sinabi nyo, Yusek Claire, sinamin mismo ni Mayor Magalong na sang-ayon siya dun sa war on drugs. So in short, wala siyang reklamo na nag-work pa nga daw. Sabi niya, may kwento pa siya na may tinanong daw siya na madre na sa Baguio na ano daw, ngayon daw, safe na, wala na. Teka muna, wala namang maggagahasa sa madre. Di ba? Ano ba namang, may butas naman yun? Di ba? Walang gumagalaw. Kahit yung mga snatcher, hindi nila ginagalaw yan. Bakit sasabihin? Mga drama naman kasi. Pero anyway, ang bottom line nito, he was part of it. Kasi ando doon siya sa higher echelons niyan. Pero yun na nga, that's a side issue. But makikita mo yung ano niya, inamin niyang admiration niya kay mga estilo ni Duterte. And let me just add yung sinasabi niyo. Yung mga Duterte, nung kasagsagan nung patayan na yun, pinagmamalaki nila yung patayan. Tama yan. Ngayon, parang they are denying that it ever happened. 'Di ba? Nakita natin yan mismo, 'di ba? Yung mga talumpati ni Duterte, ni Bato, at kita natin yung mga nakahandusay sa kalye, lalo na din sa Caloocan, di ba? Yes, sir. Yung mga nasa depressed areas, pinapasok yung bahay Sinisipa yung bahay. Yung pinto, tapos kung wala doon yung hinahanap, kung sino lang itutumba. Bangkota. Yung kasi mga middle class, yung mga tagahanga niya na hindi nila naramdaman yon kasi hindi sila doon sa mga depressed areas na tinatarget nung war on drugs. Bakit? Kasi alam nilang hindi lumalaban. Walang mga abogado, walang Yun. Alam mo, Sen, ito address ko lang to kay Mayor Magalong. No? Mayor Magalong, kung nanonood ka, may gusto kong sabihin sa'yo, magkaiba ang Baguio, magkaiba ang Caloocan. Alam mo ba yung nangyari sa kaibigan ko si Kian de los Santos? No. Na kinuha na lang, basta-basta, tinaniman ng shabu, binaril. Sinabi na nanlaban. Kaya kung sasabihin mo, tatanungin mo yung madre, kalokohan talaga yun. Wala talagang gagawang karumal-dumal sa madre. Pero sa ordinaryong tao, sa Pilipino, sa mga mamamayan, nung panahon ni Duterte, pag tinuro ka, adik ka, wala ka na. Kinabukasan patay ka. Yan ang gusto ko sabihin sa'yo, Mayor Magalong. Magkaiba ang nangyari sa Baguio, magkaiba ang nangyari sa Caloocan. Advisor siya nun. Yun na nga ang problema eh. Proud pa siya. Sen, kaya sa favor, pwede ba isama natin ito sa Netherlands? Hindi, ang tanong ko nga kay Sen, bakit hindi nakasama sa kinasuhan? O iba kaibigan, Sen? Hindi. Siguro siya nung time na yon low-key siya at hindi siya diretso dun sa chain of command, no? Yung mga
Kasi itong mga, makita mo yung pattern doon sa mga kasama, mga sangkot doon sa kaso, ito yung mga naging PNP chief. Yun. Sunod-sunod dyan. Si Bato, yung namatay na Kaskolan, si Albayalde. So sila yung mga panahon na yun. After kasi ni Albayalde, nung sinimula na yung preliminary examination sa ICC, humupa, nag-abatras sila kasi alam nilang may sabit na sila. So nagbawas sila ng ano. But ang kuwan ko lang dito is yung kapulisan, siya, general siya noon, senior general ng PNP. Ang trabaho nila was to serve and protect the Filipino people. Pero dahil takot silang tumindig kay Digong, pinapalabas na lang nila na tama yung ginawa. Pero wala akong believe dyan sa mga yan dahil como hindi nila kayang tumindig at magsabing mali yan, sumang-ayon na lang dahil sa takot. Hindi, balikan kasi yung mga madre, di ba? Oh, Sabi yan, nga, yan, Yusek. tahimik daw. Hangang-hanga daw yung mga madre. Dahil tahimik ang Pilipinas, walang krimen. Panahon ni Pangulong Duterte, yung mga missing sa Bongeros Tama, tama. Ilan yung 38? O paano na to doon sa mga madre kung totoo mang may kausap siya? Kaya nga. 38 ito. At that time, kung mapapansin niyo yung declaration ni dating Pangulong Duterte, yung management daw ng Isabong, walang kasalanan. Tama po. Di ba? Inimbestigahan to ni Senator Bato sa Senado nung na-call out yata siya ni Gretchen Barreto tungkol sa mamahalin niya. Sa patek po, sa patek na relo. Sabi niya, sino nagbigay niyan? Di ba? Wala. Natapos yung investigasyon sa missing sa Bongeros. Pero binuhay at the time ni SOJ Boying Rimulya at talagang inaral para magkaroon ng hustisya. Yun na. Let me just add dyan, Yusek Claire. Makita nyo yung Isabong na ito ang daming nalulong sa sugal nung mga panahon na yon, pandemic, gano'n. Bilyon ang hinahakot nila atong ang grupo niya nung time na yon per day. Bakit hinayaan ni Digong yon? Kasi may entrego sa kanya. Meron sa kanila entrego, niyaan. Ngayon, nung nagkakagulo-gulo na, nag-aaway-away na yung mga gambling lords kung sino yung magmomonopolize noon. Doon niya pinahinto, mga May na ito, of 2022, pinahinto niya kasi bagong papasok na itong Marcos administration. And immediately, pinagbawal ni President Marcos yan. Alam niyo, maraming OFW, karamihan ng mga DDS, daming nalulong dyan sa Isabong na yan. Mataya. Mga sundalo, mga pulis. Kaya ngayon nahinto yan, ang laking ginhawa sa mga nanay, mga asawa ng mga nalulong. Kasi kahit papaano na dahan-dahan nakaka-recover sila. So, si Duterte, ang kumikita sila nung panahon na yan. Saka inamin po ito, Sentry, inamin mismo ni dating Pangulong Duterte na kinausap niya si Atong Ang. Tinatawag niya. Pinatawag niya. Tama. Tinatawag niya, sabi niya, ikaw yung marami kang illegal na activities. Ikaw yung number 1 na gambler sa Davao. Davao, sir. Ibig sabihin, di ba, akala ko ba ayaw mo ayaw ng illegal sa Davao, but number 1 niya sa Davao.